Todo tang ginoon si ex-president Rodrigo Duterte na sangkot sa illegal na droga ang kanyang Chinese economic advisor na si Michael Yang at ang translator nitong si Lincoln Ong. Lehitimong negosyante umano si Yang. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Bakit ako magduda? Bakit ako magsabi na drug lord siya? Setyembre nung nakaraang taon ay ni-raid ng mga pinagsamang operatiba ng National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs at National Intelligence Coordinating Agency ang isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Umaabot sa 530 kilos na shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos ang nakumpiska sa naturang raid. Isinilid sa mga kahon ang mga droga at ipinadaan sa Port of Subic mula sa bansang Thailand. Noong Oktubre ay nakasabat naman ang PNP Drug Enforcement Group ng 323.18 kilos na shabu na nagkakahalaga ng 2.19 billion sa Manila International Container Port. Ang shipment ay galing umano sa Mexico at ito ay nakakonsign sa kumpanyang Sales Beat within OPC. Ano naman ang koneksyon ng mga bataan ni Duterte na sina Yang at Ong sa mga toneladang shabu na nasabat sa Subic at sa MICP? Ayon kay Surigao del Norte Congressman at House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert A. Barbers, konektado ang dalawang drug seizures kina Yang at Ong. Ipapatawag po namin si Mr. Michael Yang na apparently ay na-involved dito sa usapin tungkol sa illegal drugs. Nung aming inimbestigahan yung 3.6 billion na shabu na nakita sa isang warehouse dito sa Mexico, Pampanga. Lumalabas na ang warehouse sa Mexico, Pampanga na kung saan nabawi ang 530 kilos na shabu ay nakapangalan sa kumpanyang Empire 999 na pag-aari naman ni Ong. Kung inyong matatandaan, itong si Ong ay nasangkot din sa kontrobersya na may kinalaman sa 4 billion COVID death kits anomaly noong kasagsagan ng COVID pandemic. Ito ay inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni dating Senator Dick Gordon. Kaya galit na galit sa kanya noon si Duterte. Yung otak mo, Dick, nagtutunaw, napupunta dyan sa tiyan mo. Laki-laki ng mukha mo, hindi magmintis itong sampal ko. Naniniwala rin si Barbers na itong si Yang at si Ong ay konektado sa makapangyarihang Mexican drug cartel na isa sa pinakamalaking source ng illegal na droga hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ayon sa dating bodyguard at self-confessed hitman ni Duterte na si Arturo Las Cañas, magkakasama sa multi-trillion na negosyo sa illegal na droga ang pamilya Duterte at ang kanilang source ay si Michael Yang at iba pang mga Chinese na kasama sa Davao Mafia. Siya ang pinaka-lords of all the drug lords. Hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. At upang mawala ang kanilang mga kalaban sa negosyo ay naglunsad ng peking drug war itong si Duterte at pinagpapaslang ang mga maliliit na tulak at nasangkot pa ang mga inosente na wala namang kinalaman sa droga. Ito naman ngayon ang dahilan kung bakit nahaharap ngayon si Duterte, ang kanyang anak na si Inday Sara at ang kanyang alalay na si Senator Bato de la Rosa ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ngayong wala na sa poder si Duterte, tiyak na mabubunyag na rin ang tunay niyang motibo sa kanyang peking drug war. Mabubunyag na rin kung sino talaga ang nasa likod ng tinaguriang Davao.